Pero syempre, lagi natin tatandaan yung kasabihan, pagka sobra, ay nakakasama talaga. Maging reasonable lang tayo, yung tipong hindi sila mabibilaukan, hindi babara sa kanilang lalamunan. Maliban pa sa mga vitamins and minerals na matatagpuan dyan, kayang-kaya ng... Good morning sa inyo mga kalapatids! Maligayang pagbabalik dito sa ating munting tambayan, Chocobulop TV. Tara sa video ito, samahan ninyo ako sapagkat abangan tayo mga kalapatids. Kagabi isinampa natin yung ating mga ibon, kaya wala yung ating mga alaga dito sa loob ng ating flyer slope. Si Jessie at si Zomba mga kalapatids ay lilipad mula sa Tarlac City. Ipinamidtos natin sila doon, bahagi pa rin ng ating paghahanda para sa nalalapit na third lap sa linggo. Samantala yung pares naman ni Jessie na si Tifa, yung kapatid ng ating namayapang si Angel na 6 overall champion, and wala rin dito mga kalapatids. Yun naman ay lilipad mula Baras, Rizal, dahil ipinatos natin yon para sa training sa South. So 3 ibon yung pauwian natin sa araw na ito. Samantala ito si Naruto, hindi natin muna yan isinampa dahil nga nakapag-federing tayo nung mga nakaraan. So dyan na muna siya. Nga lang ha, hintay-hintay ka lang ha, darating din ang tamang panahon para sa'yo. Alright, so ito, naglilimlim lang si Erit. Pang South din yan mga kalapatid, siguro sabay na natin si Erit training nito. Samantala itong ibon ito ay pagulangin muna natin dito dahil masyado pang bata. At sa kasamaang palad mga kalapatid, sa araw na ito kailangan kong pumunta sa doktor. Kailangan kong magpa-check up. Kaya hindi tayo makakapag-abang dun sa ating mga alaga. Kaya ang gagawin ko na lang ay tatanggalin ko na lang tong harang ng kanilang trapdoor at ipaghahanda ko sila ng electrolytes na yun muna ang iinumin nila. And then pagka uwi natin mula dun sa pa-check up, saka na lang natin sila pakakainin. Masama talaga yung aking pakiramdam mga kalapatids, mag-iisang linggo na at hindi na biro ito. Kailangan na talagang magpa-check up ang lolo ninyo. Ayan, nag-prepare na ako ng electrolytes mga kalapatids at ito na lang muna yung ilagay natin dito para kapag sila'y dumating at pumasok sa trapdoor, makakainom na agad sila. Samantala dito naman sa ating breederan, ayan, malalaki na talaga yung ating mga ibon at nakakatayo na sila at nakakapaglakad. At mukhang pinili na naman nila mga kalapatids yung kanilang mga patuka, oh. Pero okay lang yan, uubusin din nila yan pag wala na silang matuka. Pero lalagyan na rin natin para sigurado tayong makakapagsubo yung ating mga alaga. Alright, so mamaya babalik tayo dito mga kalapatids. Tutok lang kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para nang sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Meanwhile, 2 truck po tayo ngayon, nabuwasan na po. Yung iba hindi na rin nag-training, so kanya-kanya diskarte po talaga yan. So paano? Kabog-kabog! Kabog-kabog! Pakahina nitong 2 to. 7:21, release po tayo. In 3, 2, 1, release! Ayan po ang mga iwan nyo. Yan po ang daron na, diretso. Yan natin kung ano ang daron yan. Sabi araw yan. 75 years later. Time check tayo mga kalapatids, magna 9:30 na ng umaga. Kanina nga maaga tayong umalis dahil nagpa-check up tayo at ngayon lang tayo nakabalik para harapin yung ating mga alaga. Tignan natin kung nakabalik na sila. Ayan, may bawas na, malamang. Ayan na si Zomba. At andito na rin si Jessie, pati yung pares niya na inihagi sa South, Baras, Rizal. Baras, Rizal, 6:30, release! Hindi ko alam kung anong oras sila dumating. Ang importante mga kalapatids ay napagpag natin at na-exercise natin yung ating mga alaga. So bibigyan na natin sila ng reward mga kalapatids. Yan. Ayun. Tapos ito rin si Tifa. Hinulog mo pa. Loko-loko ka talaga. So, check natin yung itlog. Okay, nasa mabuting kalagayan. At yan, syempre si Jessie. Alright. So since nakakatuka na sila at mukhang gutom na rin yung ating mga alaga, so papatukain na natin yung ating mga ibon. Ito na mga kalapatids, papatukain na natin yung ating mga alaga dahil gutom na sila. Alright. Yan, itong mahirap na tagpo sa
tuwing nagpapatuka tayo. Masyado silang haragan at alam mo mga timawang hindi pinapakain ng kanilang mga magulang. Alis dyan. Sige, buhos na natin yung lahat dahil limitado lang ang oras natin dito sa ating flyer slope sa araw na ito. Ayan, light mix pa rin yung ating ibinigay sa ating mga alaga. Hayaan na lang natin dyan sila. Alright, so kanina yung chinek ko mga kalapatids yung naging mid-toss nila sa Tarlac, particularly para dito sa ating dalawang ibon na si Zomba at saka si Jessie. Yan, medyo na-delay yung kanilang pag-release doon dahil napaka-low o mababa yung visibility ng area. So hinintay pa na sumikat yung araw para mabawas-bawasan yung hamog na nakapaligid sa area. Pero okay lang yun. Ang purpose lang naman natin ay ipagpag yung ating mga alaga. Samantala, eto si Tifa, hindi ko alam yung performance niya. Basta ang ginagawa ko lang, tinitraining ko siya. Masanay na siya sa track at malaman niya na yung kalakaran at ganun din, mapagpag na rin yung kanyang pangangatawan. And eventually, i-resume natin yung pagtitraining. Kasabay na ito si Naruto, pati ito si Erit. Ayan, yung Paris na yan nito ni Zomba. Alright, so yan ang ating aabangan sa mga susunod na liparan sa south naman mga kalapatids. Samantala, dito tayo sa ating breederan. Alright, ayan, pinili na naman nila yung mga piece kasi nga naman yun ang kailangan ng kanilang mga anak dahil na mabilis nang nagde-develop yung mga yan ng pangangatawan at muscle. Ayan, lalaki na. Kung hindi ako nagkakamali, 20 days na yung isa tapos 19 days na. Kaya na nilang tumayo. At mukhang mangingitlog na ito uli mga kalapatids. Itong ating inahin dito, yung ilalabas nila dyan mga kalapatids, yun na yung ating sisingsingan sa NDR 2025. Samantalang itong mga ibon natin dito mga kalapatids, pakakainin na rin natin yan para all goods na tayo dito sa ating kulungan. Nako, ayan, ubos na naman yung ating breeders mix kasi magastos masyado pagka nagbi-breed mga kalapatids, maya-maya ang kain. At bukod pa doon ay walang eksaktong sukat dahil kailangan tatambakan mo lang, lalo na pagka ganito na kalalaki. Subo ng subo yan, maya't maya yung kanilang mga magulang. Kaya eto, ayan na naman, ubos na naman yung ating breeders mix. Ay nako, ang gastos. Ayan, tumutuka na yung ating mga alaga sa parting ito ng ating breeders area at sana mangitlog na itong ating hiniram na ibon, yung blue bar na yan. Hanggang ngayon kasi wala pa silang itlog mga kalapatids. Okay? Samantalahin ko na rin, i-shoutout yung ating kalapatids at kaibigang si Sir Cleo. Ayan, nagtatanong siya sa atin tungkol sa pagsusubo ng bawang. Ang tanong niya, gaano daw kalaki yung bawang na sinusubo at gaano kadalas. Alright, so ang ginagawa ko sir, yung bawang ay hinihiwa ko sa ganitong kalaking size. Pinaka-maximum na to mga kalapatids. Yung size niyan, medyo malaki na yan. Ang ideal kahit ganito kalaki sa piece na to. Pero doesn't matter mga kalapatids, organic naman yan. Wala namang overdose dyan. Pero syempre, lagi natin tatandaan yung kasabihan. Pagka sobra, nakakasama talaga. Basta maging reasonable lang tayo mga kalapatids. Yung tipong hindi sila mabibilaukan o hindi babara sa kanilang lalamunan. So, yung size lang na nararapat para makadaan ng smooth sa kanilang esophagus o sa kanilang lalamunan. So, nagbibigay ako ng bawang mga kalapatids. Usually araw ng Lunes. Pag nag-cleansing ako o minsan kapag medyo tinatamad tayo at marami-rami yung kailangan subuan, dinudurog na lang natin yan at hinahalo natin sa kanilang tubig. Yung katas ng bawang halo doon sa tubig. Pero sa mga solid supporters natin dyan na madalas nakatutok dito, kung napapansin niyo kapag dumarating yung aking ibon sa malayong liparan, sinasalubong ko agad ng bawang. Yun ang unang-una kong isinusubo sa kanila. Minsan nga inuuna ko pa silang subuan ng bawang bago sila uminom ng tubig na may electrolyte. Lalo na kapag malayong liparan, normally yung mga ibon natin bumababa sa kung saan-saang palayan yan. Kaya nagpuputik-putik yung mga paa. Pagka may putik-putik, malamang uminom yon sa kung saan. At dun sa mga tubig na ininom nila, hindi natin alam kung malinis ba yon o may fertilizer ba yon o may mga chemicals dun sa palayan. Para magsiguro mga kalapatids na kanubi, sinusubuan ko na ng bawang dahil yung bawang ay may kakayahang mag-flush ng mga toxins sa kanilang katawan. Maliban pa sa mga vitamins and minerals na matatagpuan dyan, marami pang benefits ng bawang, alam nyo na yan. Natural antibiotic, natural dewormer at iba't iba pa mga kalapatids. Kaya napaka-importante niyan. Ayun mga kalapatids, yan muna ang update dito sa ating munting tambayan. Patuloy kayong tumutok sa mga susunod nating episode at ihahanda pa rin natin yung ating dalawang ibon
para sa nalalapit na third lap. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, naku, ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para nang sa ganun maging updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video ito at pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatid? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!